Surface trap sa silangan ng Visayas at Mindanao maaaring magpang-abot sa loob ng 24 oras na magdadala ng mas maulap na papurin at posibleng kalat-kalat na mga pag-ulan sa Eastern Visayas at Mindanao na kasalukuyan partly tumusikaw di ang umiiral kabilang na ang Zamboanga Peninsula at sa bahagi po ng Visayas. Nalalabi pa rin ang Southern Luzon. Hanggang Northern Luzon patuloy pa rin ang katamtaman ng panahon pero ilang mga maulap na papurin sa extreme Northern Luzon ang iiral din. Tsansa ng isolated rain showers, bahagyang mataas ng bahagya. At para sa mga nagtatanong pa rin regarding sa posibleng mangyaring Super El Nino, ang kasalukuyan ba nating ENSO ngayon ay Super El Nino na ba o hindi pa? Yan ay ating tatalakayin. Hello, magandang hapon mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, April 24, 2026. Ang oras sa ating boss may memang hapon ay 1:22 na ng hapon. Well, hapon na po tayo nakapag-report dahil may nilakad lang na mahalagang importanteng nilakad ang inyong lingkod kaninang umaga, so medyo hapon na po tayo nakapag-ulat. Although hapon na ay mas latest pa rin ang may re-report natin. At since tuloy-tuloy pa rin na makakaranas tayo ng halos patuloy na hot dry na panahon, kabilang na ang buong Central Luzon hanggang Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Magkakaroon lang tayo ng medyo maulap na panahon sa may bandang Visayas at Mindanao dahil medyo nagkakaroon po ng accumulated po na surface trap dyan sa silangan ng katimugan ng bansa po. Pero dito sa Luzon, ang bahagi pa rin ng extreme Northern Luzon, medyo nakakaranas din tayo ng mga mauulap dyan. So nakakaranas na sila ng mga ilang pagkulog at pagkidlat pagsapit ng mga bandang hapon, gabi o madaling araw. Sa ating namang dashboard sa ating PIMO Weather Station, makikita po natin na halos wala tayong aktibong lightning strikes na nadedetect na ating aparato at wala namang masyadong water vapor ang nasasagap naman ng Doppler radar. So diretso agad tayo sa ating current conditions sa overcast, gloomy pa rin, haze at few clouds pa rin ang patuloy na umiiral dito sa sa Caloocan. Sa lowest temperature na naitala sa aking weather station kaninang 5:28 AM pa ng madaling araw ay pinakamababa na naitala sa amin, 27.3 degrees Celsius. Pero kahapon, pinakamainit pa rin ang aming outside air temperature na 35.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 4 o'clock PM. Ibig sabihin lamang ang aming heat index ay umabot sa 47.5 degrees Celsius ang init factor namin. So, asahan po natin na tuloy-tuloy na ganyang kainit at kagrabe ang ating init at heat index ha. At as of 12:50 ngayong hapon ay makita natin pumalo na sa 47.4 degrees Celsius ang aming pinakamataas na heat index ngayon sa amin sa Caloocan. Napakadelikado yan sa possible na heat stroke ha. So uminom na maraming tubig mga folks. At sa forecast sa amin ay 41% lang daw ang inaasahan na forecast ngayong alauna. Pero sa maghapon ay pinakamataas na sa amin ng 41 degrees Celsius according dito sa forecast ng ECMWF automated feed. At kung titingnan naman natin nationwide, well, asahan natin ay mainit ang asahan nating heat index sa forecast sa Tugigaraw na may 41 degrees Celsius po at pinakamataas hanggang 42 degrees Celsius ngayong alas 2 daw ng hapon. Sa bahagi naman ng bandang Santiago, Isabela, yan, define natin yung Santiago, yan. So, sa Santiago, Isabela, grabe pong init ngayon sa inyo, 42 degrees Celsius, at aabot pa daw yan ng 43 degrees Celsius ngayong alas 2 ng hapon. So, grabe po init sa inyo, at sa bandang Dagupan muli, expected din na mataas, 41 degrees Celsius, which is pinakamataas daw sa inyo yung maghapon, hanggang ngayong alas 2 ng hapon. Sa Tarlac naman, Central Luzon, well, as usual, 43 degrees Celsius ang pinakamataas sa inyo ngayong hapon, alauna, at bandang alas 3 ng hapon. Napapalo sa 43 degrees Celsius at pinaka-highest ngayong alas 2, napapalo sa 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa inyo. So, grabe po ang init sa Central Luzon. Iwasan po natin masyado magpa-dehydrate ha, uminom po ng maraming tubig, delikado yan, ganyang grabe ang heat index. Sa Batangas naman, 41 degrees Celsius ang pinakamataas.
So sa maghapon ay 41 degrees Celsius ang pinakamataas sa inyo sa Batangas at sa San Jose Occidental Mindoro, pinakamataas na ang 39 degrees Celsius ngayong alauna, which is yan din ang pinakamataas sa inyo sa maghapon. So mukhang mababa naman, pero yung outside air temperature sa inyo expected mataas po Silipin natin sa Cebu, well, nasa natin 40 degrees Celsius po, which is yan ang po yung pinakamataas ninyo na heat index ngayong maghapon po. So, mag-ingat po dahil asahan po natin halos buong Luzon hanggang Visayas ay tumataas-taas na ang ating heat index at napakadelikado niyan, lalo na napaka-risk sa mga heat stroke ang ganyan kainit na po na temperatura. Lalo na sa amin sa Caloocan na pumalo nga po ng 47.4 degrees Celsius. Kung itatabi naman natin si peak extremes in past 24 hours, nangunguna sa outside air temperature pa rin ng Tugigaraw na may 37.2 degrees Celsius na grabe ang outside air temperature. Sa lowest naman sa Baguio City ay 17.2 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura natin sa bansa so far. At sa ating pag-ulan ay nakatotal ang Rojas City na may 8 mm lamang na at least hanggang light rain showers to some moderate. Maximum average wind speed ang Gen in Samar na may 19.8 km per hour. Sa amin sa Caloocan at least 12.5 km lamang in 1 hour average na maximum sustained wind. Ngayon, highest speed namin 28.7 km per hour at bugsong maabot ng at least 48.3 km per hour na bugso ng hangin. Wala pa rin kaming pag-ulan dito sa Caloocan. Since then, wala pa rin kaming kahit isang pag-ulan ang naranasan. So, grabe talaga ang epekto ng tagtuyot. Sa ating outside humidity, 67%. So, drier tayo. Bumaba ng 1% since last hour. At natiling thunderstormy tayo at 1,007 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. So, pa-high tide pa lamang po tayo na may mahigit 1 hour pa to maximum high tide at nanatiling moderate ang ating air quality na patuloy pa rin sa nakakaamoy ng bad air quality. So, magmas po tayo dahil meron tayong 71 index na moderate air quality. Sa almanac naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:36 a.m. at lulubog po ito mamayang 6:11 p.m. At sa ating moonrise and moonset, first quarter po tayo ngayon. Kaka-moonrise pa lamang po ngayong umaga lamang at 11:57 a.m. at lulubog po ito mamayang bukas na po na madaling araw at 1:06 a.m. At sa ating local weather outlook para ngayong parating na naman ang weekend, Friday at Saturday, inasa natin clear skies na tayo ngayong umaga. Pero bandang hapon, medyo gloomy at hazy pa rin tayo Ganon din bukas, medyo clear skies sa umaga, bandang tanghali. Pero pagdating sa buong maghapon, magkakaroon daw ng chance ng pag-ulan na may napakaliit lamang na 3% chance. High sa lowest temperature expected maglalaro, 36 degrees Celsius, grabing init. At lowest temperature expected ay 26 to 28 degrees Celsius. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po ang halos katamtaman ng panahon at mga ilang partly cloudy lamang ang umiiral ngayong hapon. Mapapansin natin ang ilang kaulapan pa rin sa may bahagi ng Pangasinan at bandang Mountain Province. So, expected na may mga partly cloudy to some mostly cloudy at mga isolated light to moderate rain showers ang naka-isolated dyan. At mula sa Central Luzon, kasama na ang Metro Manila at Calabarzon, medyo katamtaman din tayo na may ilang partly cloudy, kaso generally clear skies tayo sa maghapon. Partly cloudy lang din sa bahagi ng Bicol Region o buong South Luzon at Mimaropa area. May maliliitan din na tsansa ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan sa may Bataras at Balabac pa rin. At sa Visayas ay partly cloudy lang din, katamtaman din ang panahon. So tuloy-tuloy pa rin ang hot humid na panahon dahil pa rin sa easterly trade wind po na patuloy na umiiral. By the way, may papalapit po ng cluster ng kaulapan. Diyan, manggagaling po ng Palau. So, posibleng magpang-abot yan sa Eastern Visayas at Mindanao. Gaya ng forecast po natin medyo tataas po ang mga pag-ulan dito sa bahagi po ng Mindanao area. Sa ngayon, katamtaman ng panahon na may hot humid na panahon ang buong Kabisayaan na may ilang partly cloudy to sa mostly cloudy. Magkaroon man ng isolated rain showers sa ibang bahagi ito. Iba't ibang parte ng Visayas, expected very isolated lang din ang pag-ulan na may pagkilat at pag-ulog. Sa Mindanao, patuloy pa rin na may mga mahina at katamtaman at maulap na panahon sa Zamboanga Peninsula. Hanggang ba sila natuloy-sulo ngayon, nagkakaroon ng mga ilang mahina at katamtamang pag-ulan dyan na may maulap na papawirin. At the rest ng Mindanao, katamtaman ang panahon, maaraw at partly cloudy to sa mostly cloudy lang din ang iral
mula Lanao Region at ilang bahagi po ng Davao Region, dito sa bahagi nga po ng Cotabato, at ilang bahagi po ng Southern Mindanao. Although magkakaroon pa rin ng mga isolated light rain showers, maganda na rin yan para maibsan ang grabe po ng init, kabilang na ang City of Davao at ilang bahagi ng Surigao Region. Pero generally, patuloy ang hot humid na panahon sa bahagi ng Mindanao ngayong maghapon. Kaya asahan po within 24 hours to 48 hours, asahan magkakaroon tayo ng kung magpapang-abot yung trough ng mga kaulapan na nanggagaling sa Palau, maaring magdala yan ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa eastern part ng Visayas at Mindanao. Kung i-double check naman natin gamit ang ating forecast ng kasama na ang accumulated rainfall at mean sea level pressure, makikita natin sa 24-hour precipitation, nagkakaroon ng mga ilang moderate and some heavy rains pa rin ang parte ng Mindanao at ilang bahagi sa bandang Mountain Province. Pero the rest ng bansa ay halos very minimal lamang o very light ang maaring water vapor ng pagdadaan o halos tuyo ang parte na ito, kabilang na ang South Luzon at Metro Manila area at ilang bahagi po ng Visayas. Magkaroon man ng ilang patak ng ulan, siguro light rain showers lang ang ini-expect ng forecast. Pero kung titingnan natin dito, hanggang April 30 na nga po ito, yung forecast ng precipitation na ito, mataas po ang SWOT ng concentration dito pa rin sa bandang Cotabato, Lanao Region at Zamboanga Peninsula. Mukhang magkaroon tayo ng mga moderate and some heavy rain showers po dyan, mga folks. Sa Metro Manila halos wala. Makikita natin ilang parte ng Quezon Province magkakaroon daw ng light rain showers, pero halos walang mararamdaman na pag-ulan pa rin sa Metro Manila. Yan halos wala. So, yung 6 hours SWOT accumulated rainfall natin, mapapansin po natin dito yung concentration ng pag-ulan, most of Mindanao pa rin ang nakataas at sa ilang bahagi ng Mountain Province pa rin. Kasama na ilang bahagi ng Ilocos Region, especially Ilocos Norte at Ilocos Sur. Yan, may accumulated at least medyo malakas o moderate and some heavy rain showers po. Yan. Yung 6-hour accumulated rain ay mapapansin din natin bandang Mountain Province din at ilang bahagi pa rin dito sa may bandang Mindanao area. So kung mapapansin nyo po yung concentration ng pag-ulan, ipopost natin. Yan, ang extended forecast na to within 28 to 29, April 28 to 29 po. Makikita nyo po may mga pag-ulan ng umiiral dito sa bahagi pa rin ng Zamboanga Peninsula, kabilang na ang Lanao Region. Maabot din sa bandang Cagayan de Oro na makakaranas din ng mga mahihin at katamtamang pag-ulan. And most of eastern sections ng Mindanao at southeastern Visayas. Sa Luzon naman, mapapansin natin, most of Mountain Province, magkakaroon din tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Pero malabo pa rin talaga o napakaliit ang tsansa na magkaroon pa rin tayo ng pag-ulan sa South Luzon at Metro Manila area. Halos wala talaga tayong aasahan na kalat-kalat na pag-ulan dyan. Very minimal lang. Napakababa po ng posibilidad ng pag-ulan sa Metro Manila. So, yan po ang medyo hindi maganda. Yan. So, dito lamang sa may bandang concentration sa Mindanao at ilang bahagi pa rin ng Eastern Visayas na magkakaroon po ng pag-ulan yan. Dire-diretso yan hanggang April 30 na po yung extension ng forecast base na rin dito sa WS o WP, WRF ng forecast mula mismo yan sa data feed ni Pag-asa. So sa ating namang tropical cyclone assessment monitoring, since wala naman tayong binabantay ang aktibong low pressure area, mapapansin natin tuloy-tuloy po ang paglakas pa rin ng ating stillness na magpapatuloy pa rin sa tuloy-tuloy na alinsangan hanggang sa huling mga linggo ng Abril. Bago matapos ang April, expected ang paglakas din ng ilang surface trough dito sa may bandang Eastern Mindanao na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So medyo suswertihin ng ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na sila ay mostly ay makakaranas ng pag-ulan. Dahil kung titingnan natin sa high pressure and wind speed direction, makikita nyo po may mga surface trough po na lumalapit dito sa may bandang Eastern Mindanao area. At mostly ay magkakaroon po yan ng ilang water vapor dito na magkakaroon nga po ng mga ilang light to some moderate rain showers. Sa ngayon, wala pa rin tayo nakikitaan dito sa ating Western Pacific Basin na possible na mataas na surface trough na magbubunsod po na mataas na convergence sa ngayon, so hindi muna natin maiulat yan. Ganon din sa na pinapakita ng mga computer models, although may pinapakita nga po si GFS na posibleng may mabubuo daw na anumang tropical wave, pero hindi pa rin natin ruled out na possibility na hindi rin mangyari yung forecast. Dahil nag-iiba-iba pa rin yung pattern
ng ipinapakita ni GFS. At si ECMWF, patuloy pa rin ang kanilang normal na trough lang na magdadala ng mga pag-ulan dito sa bahagi po ng Mindanao area. Ayan, oh. Medyo suswertein sila, magkakaroon sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero sa Luzon, makikita natin halos tuloy-tuloy pa rin ang tuyot at maalinsangan ng panahon ang aasahan natin hanggang sa mga huling linggo nga po ng April. So medyo bad news pa rin talaga mga folks. At mukhang matatapos ang April na wala kami ni isang beses na ulan na mararanasan ngayong month of April. Sa ulat Tindol naman, so far ay may mga ilang pagyanig tayong na-detect ngayong mga bago magtanghali. Ayan, may mga ilang parang teleseismic ito. At mga kaninang alas 12, 12:48 o 12:49 ng tanghali, nagkaroon din ng mga ilang minor earthquake. So tingnan natin sa data feed PBOX kung magnitude 4 ba inabot niyan. Well, kung titingnan natin dito sa data feed, walang kahit isang magnitude 4 na na-registered na naitala kay PBOX. Pero kung titingnan natin dito sa mga minor earthquakes, kung imamatch natin sa oras natin sa seismometer, mga 12:49 o 48 AM. So double check natin. Wala. Ang huli kasi nito is mga 10:27 AM pa. So wala pang pinaka-latest na nagpasok na earthquake data. So tingnan natin din sa pinaka-world seismic monitoring natin kung mayroong malakas na lindol kanina. Mukhang meron. Ito, mga 1:13 PM pa. Pero mga 12:45 meron sa Molucasi na may magnitude 5.3 daw na na-detect. So posibleng ito ang nag-trigger sa amin sa Caloocan. Pero posible rin na ito yung na-detect kasi ito yung pinakamalapit na oras sa amin sa Caloocan sa aking seismometer. Pero since dito halos hindi siya teleseismic, so hindi natin din mako-confirm. Yan. Sa ngayon, yun lamang ang pinakamalapit na oras sa amin sa Caloocan na may malakas na possible na lindol na na-detect. Kung hindi man sa amin, sa atin dito sa Pilipinas, ay teleseismic ito na nanggagaling sa Molucasi. So mukhang nagkakaroon na naman ng active na mga pagyiyinig dito sa bandang Molucasi. Ingat na lamang po kung may mga Pilipino tayo dyan na nakatira sa may bandang Indonesian Peninsula, especially dito sa parte nga po ng Manado or bandang Ternate. Yan, ingat na lamang po at medyo alista pa rin tayo mga folks. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Kung ilan na ang total earthquakes natin ngayong April. Dahil nasa 700 plus na po yung total na pagyiyinig natin ngayong month of April. 794 na po ang total earthquakes natin at 767 ang magnitude 2.0 pataas, 24 sa magnitude 4 at nanatiling isang ating magnitude 5, magnitude 6 at magnitude 7. So, malapit na siyang mag-800. So, mukhang matatapos po yung month of April na mukhang aabot sa mahigit 1,000 ang total earthquakes muli natin. So sa mga nagtatanong, ilan na po ang total earthquake natin ngayong taon? Well, from January to April 2024, kung hindi natin isasama ang magnitude 1.0, ang total earthquake na ngayon natin ay nasa 5,884 earthquakes na po. Yan, total earthquakes. Pero ang total earthquakes na hindi kasama ang magnitude 1, yan, kasama natin ay 4,081 po ang total earthquakes natin. Yan, 4,081. Ito kasi is including po yung totality ng earthquakes. Yan, 5,884 po. Yung total earthquakes mula rito. Pero kung hindi natin isasama yung magnitude 1, ayan, nasa 5. Kung kasasama natin ang magnitude 1 ay nasa 884 po ang total earthquakes natin. Kung kasama ang magnitude 1.0. Kung hindi kasama ang magnitude 5.0 ay 4,081 lamang ang total earthquakes natin. Yan. So, yan. Pwede niyo po makita. Pwede niyo naman ma-filter kung ilan yung total earthquakes kada magnitude. O, depende sa total magnitude ng lindol po. So, konti pa lamang pero sa month of April nga po ay nasa 794 na po ang total earthquakes natin ngayong month of April. Okay, explain uli natin kasi marami kasing nakukonfuse o nalilito dahil iba-iba daw ang lumalabas sa mga balita. May nagsasabi, hindi pa naman daw super El Nino, pero bakit may kumakalat na daw na super El Nino? Yung sinasabi kasi ng mga forecast ng magkakaroon o posibleng magkaroon ng super El Nino, yan ay expected forecast pa lamang po yan. Dahil kung babalikan nyo po dito sa ating ENSO projection probability, at yung ating ENSO plume forecast
ay hanggang sa bago matapos ang taon po, posibleng umabot nga po sa 2 degrees Celsius o mahigit sa 2 degrees Celsius ang magiging sea surface temperature niyan. Kaya sinasabi nga po na posibleng umabot sa Super El Nino. Ngayon, may mga nagsasabi, ano ba talaga ang tamang term? Kung Super El Nino ba o Very Strong El Nino? Actually, pareho lang po yan. Kumbaga, layman term pag sinabing Super El Nino, pero kung very technical naman, ay Very Strong El Nino naman ang pinaka-term na pangalan yan. Kasi may tinatawag tayo na strong and very strong El Nino. So, from neutral, meron tayong minor El Nino, meron tayong moderate El Nino, strong at very strong El Nino. Pero para sa may mga tao kasi na sanay sila sa pinaka-layman term. So, para hindi masyado very confusing ang approach ng pangalan, instead na very strong, ginawa na lamang na Super El Nino. So, mula sa strong El Nino, magiging Super El Nino. So, yun na lamang po. So, either way, kung Super El Nino man yan o very strong El Nino, pareho lamang po ang term niyan. Iniba lamang po para lang sa mas maintindihan ng mga makakabasa o makakarinig. Para ma-distinguish nila na mas malakas dun sa strong ang temperatura ng sea surface temperature natin. So, again, para sa mas malinaw, ay yung posibleng maging Super El Nino, ito po kasi ang pinagbasihan na mula sa dynamic average, posibleng mula sa 1.5 degrees Celsius, ay maaring pumalo yan sa 2.06 degrees Celsius between December hanggang February na yan ng susunod na taon po. Kaya sinasabi nga po, may mababasa kayo na nakalagay posibleng umabot sa Super El Nino. So, kung titingnan nyo po sa website ni Pag-asa, nag-declare na nga po sila ng El Nino Alert. Yan ay sariling approach ni Pag-asa yon. Meron na talaga tayong El Nino Alert. Bakit? Kasi nga po, hanggang sa matapos nga po ng taon, ay tuloy-tuloy na po tayo na magkakaroon ng El Nino hanggang sa susunod na taon. Kaya tinawag ni Pag-asa yan, El Nino Alert. Pero, yes, tama, nasa forecast pa lamang tayo na El Nino Watch na pagpalo ng May ay magma-minor El Nino pa lang tayo. Hindi agad Super El Nino o hindi pa agad Very Strong El Nino. Hindi pa po. Magsisimula muna yan sa minor El Nino, which is makikita nyo po dito sa aking webpage, nakaturo siya sa minor El Nino. Pag sinabing minor El Nino, nasa 60% na aabot yan ng 0.51 degrees Celsius. Starting yan, bandang April, May, and June po yan. So, nitong katapusan ng April, then May and June, pasok na yan sa 60% na magkakaroon tayo ng 0.5 degrees Celsius na sea surface temperature dyan sa may bandang Mid-Pacific po. Yan. So, may nagtatanong din, ang init ba sa Mid-Pacific, yan ba ay pagitan ng Western at Eastern Pacific? Ang sagot natin dyan ay yes po. Hindi naman necessarily pag sinabing El Nino ay ang sinasabi lang natin ang bandang Western Pacific. Kaya lang na naman ang most of Western Pacific ay natatawag na under El Nino conditions. Ang ibig sabihin po niyan kasi ay mas humihina po yung easterly trade wind natin sa may bandang Western Pacific. At dahil humihina po yan, ang nangyayari nga po ay humihina yung hatak nito sa mainit na temperatura na nanggagaling sa Eastern Pacific. Ang nangyayari, naiipon siya tuloy dito, nai-stack siya dito sa gitna. Ito, yan, nai-stack siya dito sa gitna. Kung papansinin niyo po, ito po yung pinaka-Mid-Pacific natin. Yan, yung Mid-Pacific. Kung titingnan niyo dyan, ito yung tinitingnan ng NOAA. Yan, ito po yung gitna niyan. Kung mapapansin niyo po, yung init, dito na siya naiipon. Yan, naiipon dyan. Imbis na naitutulak siya papunta malapit sa Western Pacific natin, ay nai-stack tuloy siya dito. Ang nangyayari ngayon, nagbi-build up ngayon yung sea surface temperature dyan. And then, dahan-dahan, unti-unting lumalawak yung init ng karagatan dito sa may bandang Eastern Pacific. Ay, nakikita nyo po, mula yan, kumakapal yung init. Ayan, mapapansin nyo. Mula February hanggang April, napansin nyo, lumalakas yung temperatura dito. Diyan po ang epekto niya. Naiipon siya, nai-stack kasi nga po, hindi siya natutulak. Dahil humina nga po yung easterly trade wind natin. So, kung titingnan nyo sa ocean heat content, ang linaw naman dito sa ocean heat content naiipon ngayon ang sea surface temperature dyan. Ayan, nagbi-build out yan. And then, kakapal ng kakapal yan. And then, hanggang sa ito, pati rito, mamumula na rin yan.
Yan. Pag namula po yan, ang nangyayari, yung water moisture dito, yung cycle po ng water cycle dito ay naghahati tuloy. Yan, nagkakaroon ng hati. Tapos dito sa Western Pacific, dahil nga po sa paghina ng easterly trade wind, ay mas lumalakas yung buhos ng ulan tuloy dito sa may bandang Eastern Pacific. Tumataas po yung average rain po sa kanila. Yan. Pero dito sa atin, halos dry, konti lamang ang halos ulan o average rainfall na nabubuhos sa atin sa Western Pacific po. Yan. Tapos yung upwelling ng init sa dagat, tumataas dito sa may ng Eastern Pacific mula sa Mid-Pacific. Ang tendency yan, yung mas mataas ngayon yung concentration ng water vapor dito. Ang nangyayari tuloy, mas lumalaki ang mga pag-ulan. So, ang bandang Hawaii, mas makakaranas sila dyan ng matitinding pag-ulan na hanggang sa ilang bahagi ng pagitan ng Southern America at Northern America. O pagitan dyan sa may bandang Mexico, yan, posibleng magkaroon na sila ng mabaha at napakagrabing ulan pagkadating po ng mga June, mga July, August dyan. Grabe ang magiging pag-ulan ngayon dyan sa bahagi ng Amerika. Dito sa atin, hindi pa rin naman mawawala ang mga pag-ulan, kaya lang bawas talaga o halos kukunti lang yung average rainfall. Yan. So, kitang-kita naman po dito sa equivalent OHC o Ocean Heat Content. Ito po yung pinaka-heat content. Ayun, naiipon ngayon, oh. O, di ba? O, yan, oh. Nandito ngayon yung mataas na temperatura. Papapansin nyo, hindi siya lumalapit dito sa bandang Pilipinas, na stuck siya dito. Kasi yung hangin sa easterly trade wind, humina. Humina po yung daloy ng hangin niya patungong Pakanluran. So, yun po ang tendency niyan. Kaya ang nangyayari ngayon, yung water vapor nagmumultiple at tumataas ang buhos ng ulan dito sa may bandang Eastern Pacific kumpara sa may bandang Western Pacific. So, yung development ng bagyo, usually, pag nabubuo yan dito sa may bandang Mid-Pacific, mas mataas tuloy ang pagkakataon niya na mas lumakas yan dahil napakarami o napakalawak na karagatan ang dadaanan muna kung sakaling mayroong bagyo na mabubuo dito sa may bandang Mid-Pacific o malapit sa southeast of Guam or mostly Marshall Islands. Mainit ngayon ang dagat dyan sa Marshall Islands. Kung may mabuong bagyo dyan, napakalaki ng pagkakataon na mas lumakas yan dahil puro dagat kasi dadaanan yan. Kaya yung tendency na magkaroon tayo ng super typhoon, posible pa rin mangyari yan. Ipaliwanag na natin yan noong isang araw, di ba? Pinakita ko sa inyo yung actual na mga record ng mga super typhoon tuwing El Nino, di ba? Mapapansin nyo ang lalakas ng bagyo during El Nino at during La Nina naman, hindi ganun kalakasan, although may malalakas pa rin, pero yung strength niya hindi katulad ng bandang El Nino phenomenon. So, balikan natin yung ating historical typhoon tracker and presentation. Yan, makikita natin dito. So, ipapakita ko uli sa inyo. Sa mga kababayan natin na hindi nakakita pa rin ang paliwanag natin dito. Pero iba sa mga follower ko, nagagamit na nila to. At natuwa sila sa resulta ng ating ginawang webpage dahil mas detalyado na po. Ayan, very detailed po. So, if i-filter natin yan, halimbawa, May, at sinelect natin during El Nino days, i-activate ngayon natin yung load cyclones, makikita natin ang mga bagyo na posibleng mabuo by May. Mapapansin nyo, maabot pa sa super typhoon yung lakas ng bagyo, at mapapansin niyo malayo ang pinanggagalingan pa ng bagyo, ha? Ayan, so makikita nyo po, May, between 2016 to 2026. Ayan, oh. Ang layo, oh. Pansinin nyo po yung init sa Mid-Pacific ng El Nino nandito, di ba? Pansin nyo, nag-develop siya and then agad siya. Naging from tropical storm to super typhoon kaagad siya, oh. Kasi nandito pa lamang, lumakas na po siya dahil mainit yung dagat dito, malapit sa bandang Guam, ay malaki ang pagkakataon niya tuloy na lumakas habang kumikilos Pakanluran. Yan. Masabaan pa natin. Let's say 1975, load natin during El Nino days. Bagyong Mawar pa lang ang pinakita dito, si Bagyong Mawar. So, pahabain natin para makita nyo po. Kung mapapansin ninyo, nanggagaling dito sa may bandang east of Guam ang development ng mga malalakas na bagyo. Ayan, oh. So, kung mapapansin nyo, ang isang malakas na bagyo naging typhoon category, si Dolphin, yung 2015 po ito. Local name nito, Bagyong
Hindi siya natawag kasi hindi naman siya pumasok ng par. Hindi, pumasok siya ng par eh. Dolphin. Hindi daw tinawag. Tingnan natin pagkapasok ng par. Kasi pagpasok ng par, dito natawag siya sa local name. Naging Mawar. Ayun. Kasi Mid-Pacific, ayun pala, nalito tayo. Hindi nga, ayun, nag-recurve siya. Hindi nga siya pumasok. Ang pumasok sa par, itong si Mawar. Ayan. Mali pala yung naklik ko. Si Mawar, ang local name niya ay Betty. Bagyong Betty po. Kung mapapansin nyo, during El Nino days, nabuo itong si Betty noong May 2023 po. Yan. Pagka low pressure area niya, agad itong nag-severe tropical storm kaagad. Yan bago siya lumapit ng Guam. Halos kapareho kay kay Silaku. Naging super typhoon kaagad siya. Tumama ng Guam, nag-super typhoon kaagad siya. And then nakapasok pa ng Philippine Area of Responsibility. Buti na lamang hindi ito naglandfall. Yan So mapapansin nyo po, di ba? During El Nino, mainit ang karagatan dito sa may bandang Mid-Pacific. Kapag may nabubuo tuloy na bagyo, ay malakas tuloy ang pagkakataon niya o mataas ang pagkakataon ng mga bagyo na nabubuo dito na mas lumakas ito at posibleng umabot sa super typhoon po. Which is lumalabas dito sa forecast natin nga po na 1 hanggang 2 na isa rito sa 2 posibleng may bagyong mabuo sa loob ng par ay umabot sa typhoon to super typhoon category. During El Nino po yan. So ganun din kadelikado kahit na El Nino pa yan o La Nina. Kung gagawin nating La Nina phenomenon, mapapansin nyo meron ding mabubuong malalakas sa bagyo kaya lang very late na at pahilaga ang kilos ng mga bagyo kapag La Nina. Yan. So, iba po yung nagiging galaw po ng easterly trade wind. Yan. Malakas kasi yung vertical shear, kaya usually, madalas may high pressure area tuloy na nabubuo. So, magkaiba sila. Yan. Hindi mas aggressive ang mga malalakas na bagyo pag nabubuo. Pero, meron pa rin super typhoon na nabubuo kahit na during La Nina season po. So, yun po. At yung mga tumatama sa bansa, usually, hanggang severe tropical storm to severe tropical storm po ang inaabot. Tulad nito. Ito, tropical storm din. Ito, severe tropical storm, si Halong. 2008 ito tumama sa kalupaan, local name ni Pag-asa dito, Bagyong Cosme. Yan. So, malinaw po yan mga poksa. So, walang kinalaman ang phenomenon kay El Nino man yan o La Nina as long as may pagkakataon niya na lumakas habang nasa karagatan, maari yang mas lumakas at maging isang super typhoon pa rin o typhoon category. So, malinaw yan mga folks. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, April 24, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, April 24, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye yung gusto malaman na hindi natin isama ngayong hapon na patuloy pa rin tayo makakanasaalaga ng grabe at sobrang init ng panahon. Ayan, pumapalo na sa 35 degrees Celsius at grabe na rin ang heat index namin. Halos feels like 50 degrees Celsius na ang halos katumbas. Pero expected heat index namin in actual ay 47.4 degrees Celsius na po, which is grabe na talaga ang init sa amin sa Caloocan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ang aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.